791. Kumuha si Sebastian ng isang magaspang na bato at pinagmasdan ito sandali. Nang hindi siya makakita ng kahit anong espesyal dito, tumingin siya sa ilang iba pang mga bato pagkatapos. Gayunpaman, wala pa rin siyang nakitang anumang kakaiba. Samantala, may ilan na nagpagupit ng kanilang mga bato, pero nauwi sila sa wala. Nang si Sebastian ay papasok na sa susunod na patio, isang magaspang na bato na kasing laki ng isang basketball ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa panlabas, wala namang espesyal sa batong ito, pero sa hindi malamang dahilan, hindi maipaliwanag na nahihikayat si Sebastian dito. Sinuri ni Sebastian ang presyo sa ilalim ng bato. Ito ay nagkakahalaga ng 50 espiritual na bato. Bagaman mukhang mura, mahal pala ito. Sa katunayan, kasing laki lang ito ng isang basketball. Kahit na siya'y pinalad, at may mga espiritual na bato sa loob, hindi naman ito marami. Hindi siya makakabawi sa kanyang puhunan. Maliban na lamang kung may mga mid-grade at mas mataas na espiritual na bato sa loob, doon lamang siya makakapanalo. Ang panalo ay isang jargon sa pagtaya sa bato, na nangangahulugang ang ani ng baniling magaspang na bato ay mas mataas kaysa sa presyo. Bukod dito, ang mga espiritual na bato ay nireranggo ayon sa kanilang kadalisayan. Sa pangkalahatan, ang pinakakaraniwang matatagpuan ay ang mababang uri na espiritual na bato, na may kaunti at kontaminadong enerhiya. Ang mga mid-grade na espiritual na bato ay may mataas na kadalisayan at katumbas ng 100 lower grade na espiritual na bato. Sa itaas nito ay ang mga batong espiritual na pang-itaas na antas. Isang piraso nito ay katumbas ng 100 mid-grade na bato, o 10,000 lower grade na espiritual na bato. Ang isang antas na mas mataas ay Supreme Grade Spiritual Stone. Isang piraso nito ay katumbas ng 100 upper grade spiritual stones. Naglalaman ito ng medyo purong enerhiya at lubos na kapaki-pakinabang. Kapag gumamit ang isang cultivator ng espiritual na bato, mas mabilis ang pagsipsip kung mas mataas ang kalidad ng bato. Kung ang isang cultivator ay umabot sa isang plateau, mas mataas ang tsansa na makalusot gamit ang mas mataas na kalidad ng mga espiritual na bato. Gayunpaman, ang pinakakaraniwan sa merkado ay mga mababang uri at katamtamang uri na espiritual na bato. Bihira lamang makakita ng mga upper grade na bato, at kahit si Sebastian, na may net worth na bilyon-bilyon, ay hindi pa nakakita ng supreme grade na bato. Ang mga supreme grade na bato ay talagang napakabihira. Pag lumitaw ito, maraming magmamadali upang makuha ito. Matapos magbayad ng 50 espiritual na bato, dinala ni Sebastian ang bato sa tagaputol ng bato para ipakat. Si Finn, na buong oras na nanonood mula sa malapit, ay ngumiti ng may paghamak. Anong isang probinsyano? Sa isang tingin ko pa lang sa bato na pinili mo, alam ko ng basura yan. Mas mabuti pa ang bato mula sa ilalim ng bahay ko kaysa dyan. Finn, isa lang siyang probinsya nung gustong yumaman. Huwag mong sirain ang kanyang pag-asa ng ganon kabilis, sabi ni Tucker habang tumatawa. Tama ka, hindi ko dapat maging sobrang tuwid. At ngayon, ang kanyang mga pangarap ay naglaho ng 1 minuto ng mas maaga, sabi ni Finn ng may pang-iinsulto. Nagmumura si Sebastian, inis sa mga taong ito. Nakita na walang sinabi si Sebastian, lalo pang naging agresibo si Finn. Lumakad siya papunta kay Sebastian at sinabi, kung gusto mong kumita ng malaking halaga, maaari kang lumapit sa akin. Basta dilaan mo lang ang aking mga sapatos habang nakaluhod ka, babayaran kita ng 10,000 espiritual na bato. Si Finn ay napakabait sa iyo. Lumuhad ka na ngayon at linisin ang kanyang sapatos gamit ang iyong dila, sabi ni Leroy. Tinanong ni Sebastian ang mga empleyado ng guild ng bato, paulit-ulit akong pinupukpok ng mga taong ito. Wala bang gagawin ang guild tungkol dito? Isa sa mga empleyado ang agad na nagalit kay Finn at sa iba pa, binabalaan ko kayo, kung magtatangkang magdulot kayo ng gulo ulit, itatapon namin kayong lahat. Si Finn at ang iba pa ay galit na galit. Dahil ang guild ng bato ay pagmamay-ari ng Gaudium Sacred Ground, hindi sila naglakas loob na gumawa ng eksena dito. Sinusubukan kita na tumaya sa akin, sabi ni Finn kay Sebastian. Sa simula, gusto sanang baliwalain ni Sebastian sila, pero sobrang nakakainis talaga sila. Kaya tinanong niya, ano ang pastahan?
Nagtatawa, sumagot si Finn, madali lang. Mamimili tayo ng tig-iisang magaspang na bato, at ang taong may mas mahalagang bato pagkatapos putulin ang siyang panalo. Hindi mo ba alam ang ganitong kasimple? E paano kung parehong walang laman ang mga bato? Tanong ni Sebastian. Magpapatuloy tayong pumili hanggang may manalo, sagot ni Finn. Ano ang taya natin? Tanong ni Sebastian na may interes. Ang matatalo ay lilinisin ang sapatos ng panalo, sabi ni Finn na may pang-aasar. Kabanata 1192. Sige. Makikipagpustahan ako sa'yo, sumang-ayon si Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Kung nangyari ito noon, baka hindi siya ganon kakumpiyansa. Pero pagkatapos niyang matagpuan ang magaspang na batong ito, naging kumpiyansa siya dahil naramdaman niya ang kayamanan sa loob ng magaspang na bato. Bata, sisipsipin mo ang sapatos ko mamaya, sabi ni Finn ng mayabang na may ngiting mukha. Talagang may tapang itong lalaking ito, tumaya sa mga hilaw na bato kay Finn. Hindi mo pwedeng sabihing may tapang siya. Kakulangan sa talino yan. Si Finn ay napakahusay sa pagpili ng mga magagandang bato dahil siya ay estudyante ng isang master. Sinasadya lang niyang magkaproblema sa pagtaya sa mga bato kay Finn. Lahat ay may pang-aasar at tumingin kay Sebastian na parang siya ay isang tanga. Tiyak, si Finn ay isang regular dito, at maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Tumingin si Leroy kay Sebastian at humalaklak. Bata, kung alam mo ang makabubuti para sa'yo, dapat aminin mo na ang pagkatalo at aminin mong tanga ka sa iyong mga tuhod. Isang pang-aasar ang kumalat sa mukha ni Sebastian. Kung sa tingin mo siguradong mananalo siya, bakit hindi ka makipagpustahan sa akin? Dahil hinihingi mo, makikipagpusta ako sa'yo. Kung matalo ka, lumuhad ka at aminin mong tanga ka, malamig na sinabi ni Leroy. Well, ganun din ang mangyayari sa'yo kung matalo ka, sagot ni Sebastian. Kalokohan. Hindi ako matatalo. Akala mo ba may taong katulad mo ang kayang talunin si Finn? Nasa panaginip ka. Leroy ay nagmukhang walang pakialam. Humarap si Sebastian kay Tucker. Gusto mo bang sumali? Pupusta ako sa isa sa mga kamay mo, sabi ni Tucker na may malamig na ngiti. Alright. Maging mga saksi ko kayo, lahat, sabi ni Sebastian sa crowd, habang pinagmamasdan ang paligid ng silid. Magtiwala ka, sir. Lahat ay kailangang sumunod sa mga postahan nila sa Halcyon Stone Guild. Kung hindi, ito ay isang paglabag sa Gaudium Sacred Ground, sabi ng isang supervisor sa Halcyon Stone Guild. Susunod, nagsimula si Finn na pumili ng isang magaspang na bato. Mula sa isang tambak ng magaspang na mga bato, patuloy siyang pumipili at pumipili. Paminsan-minsan, kukuha siya ng isang bato, ngunit ibabalik din niya ito pagkatapos suriin ng ilang sandali at kukuha ng isa pang bato. Samantala, tahimik na pinapanood siya ni Sebastian mula sa isang sulok nang walang sinasabi. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga instinct, ang kanyang tingin ay nakatuon sa magaspang na bato na kasing laki ng isang basketball. Sa wakas, nagpa siya si Finn sa isang bato. Mukhang kumpiyansa siya rito, ang kanyang mga labi ay nakangiti ng masaya. Napili ko na. Ito na, sabi niya at inabot ang bato sa isang Master Sawyer. Pagkatapos matanggap ito, ginamit ng Sawyer Master ang isang kasangkapan sa pagputol ng bato upang putulin ito. Ang mga panlabas na patong ng bato ay unti-unting pinutol, na nagbubunyag ng loob ng bato. Ang ekspresyon sa mukha ni Finn ay naging mas pangit sa bawat segundo na lumilipas dahil napansin niyang wala namang laman ang magaspang na batong ito. Isa lang itong karaniwang bato. Hindi ito pwede, bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ngumiti si Sebastian at sinabi, mukhang hindi ka swerte. Huwag ka munang magalak. Mababa ang tsansa na makahanap ng bihirang bato mula sa tambak na ito ng magaspang na mga bato. Normal lang na magkamali. Akala mo ba may laman ang napili mong bato? Sabi ni Finn, habang tumatawa. Tama si Finn. Akala ng lalaking ito mananalo siya. Nakakatawa iyon. Lahat ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang mga magaspang na bato dito ay mga tinanggal na bato, sa simula pa lang. Baka wala pang isang bato na may mamahaling bato sa loob sa bawat 100 na bato. Bukod pa rito,
Ang batong pinili ni Sebastian ay may mga guhit na puti sa loob ng gray na likuran, sino man na may kaunting kaalaman ay alam na ito ay isang walang silbing bato lamang. Hindi ka sigurado dyan. Baka swertehin ako. Kinuha ni Sebastian ang batong pinili niya at inabot ito sa Master Sawyer. Sa kanyang sanay na mga kamay, maingat na ginamit ng Master Sawyer ang panggupit, at unti-unting naalis ang mga panlabas na patong ng bato. Sa loob ng ilang minuto, kalahati na lang ng bato ang natira, pero wala pa ring natuklasan. Dapat ka nang sumuko, bata, sabi ni Finn at tumawa. May kalahati pa. Maghintay ka lang. Nanatiling kalmado si Sebastian, tiwala na hindi siya nagkakamali. Matigas lang ang ulo mo, sigaw ni Finn at sumanghal siya. Kabanata 1193. Tumingin sa kay Sebastian, sinabi ng Master Sawyer, Sir, sa aking mga taon ng karanasan, hindi ko sa tingin ay may higit pa sa batong ito kaysa sa kung ano ito. Wala nang kailangang putulin pa. Marahil mangyayari ang isang himala. Isang hindi mabasang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Ang lalaking ito ay nananaginip pa rin. Punong-puno ng pagdududa si Tucker. Bagaman bahagyang umiling ang Master Sawyer, nagpatuloy siya sa pagpuputol. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa siya ng mas malaking galaw, pinuputol ang isang malaking piraso sa isang hiwa. Halos sabay na lumitaw ang isang guhit ng puting liwanag. Mayroon sa loob. Napasigaw ng isa sa gulat. Ano? Talaga bang may laman? Imposible yan. Ang mga tao ay nagulat, pati na rin ang Master Sawyer. Halos lumabas ang mga mata ni Finn sa kanilang mga saksakan, puno ng kawalang paniniwala. Hindi nagtakas loob ang Master Sawyer na baliwalain ito, maingat na tinanggal ang natitirang panlabas na patong ng bato. Sa huli, ibinigay niya kay Sebastian ang isang batong espiritual na kasing laki ng hinlalaki, kulay gatas. Binabati kita, sir. Ito ay isang mataas na uri ng espiritual na bato. Tinatay ang isang onsa ito at nagkakahalaga ng 10,000 espiritual na bato. Ang mga espiritual na bato ay sinusukat ayon sa kanilang laki, at ang isang piraso ay isang onsa. Anong kalokohan to? Isang walang silbing bato ay may mataas na antas na espiritual na bato sa loob. Hindi ito kapani-paniwala. Maraming naiinggit, pero ang 10,000 espiritual na bato ay hindi malaking bagay kay Sebastian. Ang mahalaga ay ang pastahan. Hawak ang espiritual na bato sa kanyang kamay, humarap siya kina Finn at sa iba pa. Kayong lahat ay natalo. Tuparin nyo na ang bahagi nyo sa pastahan. Si Leroy at Tucker ay may mga hindi kanais-nais na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang huli nilang naisip ay si Sebastian ang mananalo. Sa kabilang banda, ayaw nilang tuparin ang pastahan dahil nakakahiya ito. Bata, huwag kang magyabang. Swerte mo lang ngayon, sabi ni Leroy. Tama. Huwag kang magyabang dahil nanalo ka lang minsan. Mananalo kami sa susunod, dagdag ni Tucker. Pag-uusapan natin ang susunod na pagkakataon kapag nangyari na. Unahin muna natin ang pastahan, sabi ni Sebastian. Huwag kang lumampas sa hangganan. Galing kami sa Violette Sacred Ground, malamig na sabi ni Finn. Oo. Huwag mo kaming itulak sa sulok dahil magkikita tayo muli, bulong ni Tucker na may seryosong mukha. Gayunpaman, hindi na bahala si Sebastian sa kanilang mga banta. Tumigil ka na sa kalokohan mo at tuparin mo ang bahagi mo sa pastahan. Si Finn at ang iba pa ay nanginginig sa galit, ang kanilang mga mata ay puno ng puot. Kaya, humarap si Sebastian sa supervisor ng guild, si Jack Gallagher, at sinabi nito ng walang emosyon kay Finn at sa iba pa, binabalaan ko kayo, mas mabuti pang tuparin ninyo ang inyong bahagi ng pastahan. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng matinding hakbang. 11. Ang tatlo ay nagulat at nagalit. Gusto sanang tumakas ni Tucker, pero wala siyang lakas ng loob. Si Leroy ang unang sumuko. Sa isang malakas na tunog, lumuhad siya at sinabi ng malakas, tanga ako. Nawala ang kulay sa mukha ni Tucker dahil sa takot dahil tumaya siya sa isang kamay. Sa wakas, kumuha siya ng espada, kinagat ang kanyang mga ngipin, at pinutol ang kanyang kaliwang kamay. Ang sakit ay napakatindi na muntik na siyang mawalan ng malay. Sa wakas, ang lahat ng tingin ay napadpad kay Finn. Piniga ang kanyang mga kamao, kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit.
Bagaman hindi niya kailangang mawalan ng kamay, mapapahiya siya kung dilaan niya ang sapatos ng iba habang nakaluhod. Paano siya makakataas ng kanyang ulo pagkatapos noon? Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi lumuhad dahil sa banta mula sa guild. Nang siya ay nakaluhod na at handang dumaila, biglang may isang tinig na umabot mula sa malapit. Anong karapatan mong utusan ang kapatid kung dilaan ang iyong sapatos? Ang kapal ng mukha mo. Lumingon ang lahat sa pinagmulan ng boses at nakita ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na nagmamarcha papalapit. Matangkad at payat, ang babae ay may magandang mukha, at maraming napalunok sa tanawin ng kanyang mabibigat na dibdib. Kabanata 1194. Iligtas mo ako. Si Finn ay napuno ng ginhawa nang makita ang kanyang kapatid na babae. Si Sierra Dolman ay nagmarcha patungo kay Sebastian habang pinagmamasdan siya ng masama gamit ang kanyang malinaw na mga mata. Medyo matapang ka namang humiling sa kapatid kung dilaan ang iyong sapatos. Pinilit niyang makipagpusta sa akin. Hindi dapat talunan ang isang lalaki. Ano bang masama doon? Tanong ni Sebastian. Humihingi ka ng kamatayan, malamig na sinabi ni Sierra. Sebastian ay ngumisi ng may paghamak. Binabanta mo ba ako? Oo, ginagawa ko, sagot niya ng walang emosyon. Binibigyan kita ng pagkakataon na ipahinga na ang usaping ito, at hindi ko ito isisisi sa iyo. Kung hindi ko ito sang-ayunan? Tanong ni Sebastian na may malabong ngiti. Pagod ka na bang mabuhay? Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sierra. Kung gusto mo ng away, go lang. Kung hindi, umalis ka na dito ngayon din. Sigaw ni Sebastian. Anong akala mo sa sarili mo? Galit na galit si Sierra, at isang nakakatakot na pagnanasa ng pagpatay ang sumiklab mula sa kanya. Itinuro ni Leroy si Sebastian at sinabi ng may banta, ang kapal ng mukha mo para kausapin si Sierra ng ganyan. Siguro wala ka na sa katinoan. Finn ay humisap sa pamamagitan ng nakapikit na panga. Bata, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Ang kapatid ko ay elite disciple ng Violet Sacred Ground, at ang kanyang fiancé ay isa sa top 5 private apprentices ng sekta. Patay ka sa pagiging bastos mo sa kanya. Hindi ko alam na ganito kalakas ang background ni Finn. Ang kapatid niya ay isang elite disciple, at ang magiging bayaw niya ay isang private apprentice. Mukhang malalim na ang problema ng taong ito matapos niyang ma-offend sila, sabi ng isa sa mga tao. Ang iba ay tumanggo ng kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Ang pribadong alagad ng isang sagradong lupa ay may impluwensya. Kahit na pumatay sila ng tao sa lungsod, magbubulag-bulagan ang mga tagapagpatupad ng batas dito dahil ang mga pribadong alagad ay mga hindi pangkaraniwang henyo, ang pinakamagaling sa mga kabataan. Nasa ilalim lamang sila ng banal na birhen at banal na anak, at walang hanggan ang kanilang mga magiging tagumpay. Hindi siya pinansin ni Sebastian at tinanong si Jack, hindi ba kayo gagawa ng kahit ano tungkol dito? Sa totoo lang, gusto ni Jack na iwasan ito. Bagaman siya ay mula sa Gaudium Sacred Ground, hindi mataas ang kanyang posisyon. Maaari niyang baliwalain ang mga elite na disipulo, ngunit ayaw niyang makasakit ng isang pribadong alagad. Gayunpaman, dahil nagtanong si Sebastian, kailangan na siyang makialam ngayon. Kung hindi, iisipin ng mga tao na natatakot ang Gaudium Sacred Ground sa, bakit? Kulang ba para sa'yo? Paano naman ang 2 milyong espiritual na bato? Tanong ni Sierra. Anumang mas mababa sa 100 milyon ay hindi na pag-uusapan, sabi ni Sebastian ng kalmado. Mga tunog ng mga tao na humihingal ay narinig mula sa karamihan. Napakasakim mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang 100 milyong espiritual na bato? Finn ay tumawa sa inis. Sierra ay ngumisi ng may pang-aasar. Ang takaw mo, pero tinatanggap ko ang pastahan. Mukhang napakakumpiyansa niya. Kabanata 1195. Bata, matatalo ka. Ang kapatid ko ay isang master sa pagpili ng mga bato. Kaya kanyang talunin kahit nakapikit, sabi ni Finn na may pang-asar. Dahil sobrang kumpiyansa mo, bakit hindi natin itaas ang pastahan? Tanong ni Sebastian na may ngiti sa mukha. Sige. Isang braso ang ipapusta ko sa'yo, sabi ni Finn na may nakakatakot na tingin. Deal. Ngumiti si Sebastian ng may kumpiyansa.
Nang pumayag si Sebastian, labis na natuwa si Finn. Sa susunod, gusto kong putulin ang braso mo mismo. Mas nasasabik ka ngayon, mas madidismaya ka mamaya, sabi ni Sebastian nang may pag-iisip at humarap kina Leroy at Tucker. Pupusta din ba kayo? Agad silang umatras pareho. Bagaman nagtitiwala sila kay Sierra, mas mabuting mag-ingat. Natutunan na nila ang kanilang leksyon kanina at ayaw na nilang mag-take ng anumang panganib. Pagkatapos, nagsimula si Sebastian na pumili ng mga magaspang na bato. Maraming magaspang na bato, pero wala siyang naramdaman matapos suriin ang mahigit 30 piraso. Walang duda, hindi siya basta-basta susuko at sinuri pa ang ilang dosenang piraso. Sa wakas, ang kanyang tingin ay tumigil sa isang magaspang na bato na may taas na mga 3 talampakan. Ang magaspang na batong ito ay tumimbang ng higit sa 500 pounds at may halagang 15,000 espiritual na bato. Ito ay itinuturing na mataas na presyo sa unang courtyard. Sebastian ay nakaramdam ng isang bagay mula sa batong ito, kaya malamang na mayroong isang bagay sa loob. Sa kasamaang palad, hindi ito gaanong malakas. Marahil ang batong nasa loob ay hindi maihahambing sa mas mataas na antas na espiritual na bato mula kanina. Bagaman mataas ang tsansa niyang manalo, si Sierra ay isang dalubhasa sa pagpili ng mga bato. Masyadong mataas ang panganib. Nakapili na ako, anunsyo ni Sierra, itinuturo ang isang magaspang na bato na may bigat na higit sa 200 pounds. Dumaan si Sebastian ng tahimik at hinawakan ang bato gamit ang kanyang kamay. Nang makaramdam siya ng matinding damdamin mula rito, bigla na lang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mas malakas ang pakiramdam na ito kaysa dati, na nangangahulugang mayroong napakahalagang bato sa loob. Ito ang dahilan kung bakit lahat ay tinatawag na master si Sierra sa pagpili ng mga bato. Talagang karapat-dapat siya sa papuri. Walang oras na masasayang, nagmadali si Sebastian na tumingin sa paligid. Sa susunod na ilang minuto, sinuri niya ang mahigit 100 magaspang bato. May naramdaman siya mula sa dalawa sa mga ito, pero hindi ito maihahambing sa bato ni Sierra, lalo na hindi ito kayang talunin. Nauubusan na ng pasensya si Finn. Bata, ang tagal na. Tapos ka na ba? Kung natatakot ka, aminin mo na lang ang pagkatalo mo agad. Walang saysay ang pag-aatubili, sabi ni Leroy habang humahalaklak. Hindi tayo nagmamadali. Bibigyan ko siya ng 1 minuto pa. Si Sierra ay nakangiti at hindi nag-aalala kahit kaunti. Walang paligoy-ligoy pa, nagpatuloy si Sebastian sa paghahanap. Kahit na may nararamdaman siya mula sa ilang mga bato, hindi pa rin ito sapat para talunin si Sierra. Nang malapit nang matapos ang 1 minuto, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihina ng loob. Sa kabuuan, nalampasan na niya ang mga magaspang na bato dito. 79% sa kanila ay mga walang laman na bato. Kahit na may laman ito, mababa ang kalidad. Pinili ni Sierra ang pinakamagandang bato, at tiyak na matatalo siya. Finn ay humalaklak at sinabi, tapos na ang 1 minuto. Tapos ka na ba? Kung hindi ka pa nakakapili ng bato, idedeclare ka na talunan. Nang si Sebastian ay nag-iisip ng solusyon, bigla niyang napansin si Jack na nakaupo sa isang batong upuan. Sa harap ng upuan ay may isang batong mesa, na tila gawa sa pinakinas na magaspang na bato. Napili ko na ang aking desisyon. Nagpakita si Sebastian ng mapanlikhang ngiti. Talaga? Alin? Tanong ni Sierra na may pagkalito. Ito na yon. Pinatpat ni Sebastian ang batong mesa sa harap ni Jack. Nagbibiro ka ba? Ang batong mesa na, yan ay isang walang silbing bato, at hindi ito binibenta. Sabihin mo na lang ng diretso kung gusto mong umamin ng pagkatalo. Basta't humingi ka ng tawad sa tuhod, baka mabilis lang akong magtanggal ng braso mo at hindi mo mararamdaman ang sobrang sakit, sabi ni Finn, na may malamig na ngiti. Kabanata 1196. Lumingon si Sebastian kay Jack at nagtanong ng seryoso, Mr. Gallagher, maaari ko bang piliin ang batong mesa na ito? Nabigla si Jack. Hindi niya inasahan na pipiliin ni Sebastian ang isang mesa ng bato bilang magaspang na bato. Pero dahil siya ang humiling, hindi niya ito matanggihan at tumanggo siya. Sige. Ang batong mesa na ito ay isa ring magaspang na bato, pero medyo mas mahal. Nagkakahalaga ito ng 10,000 espiritual na bato.
Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Sebastian ang 10,000 espiritual na bato at ibinigay ito kay Jack. Akala ng lahat na nawalan siya ng bait dahil gumastos siya ng 10,000 espiritual na bato para sa isang batong mesa. Siguradong wala na sa katinoan ang taong ito, gumagastos ng 10,000 espiritual na bato para sa isang mesa ng bato. Akala ba niya makakakuha siya ng mahalagang bagay mula dito? Tama ka. Ang magaspang na bato na pinili ni MS Dolman ay nagkakahalaga ng 20,000 espiritual na bato, at siya ay isang dalubhasa sa pagpili ng mga bato. Wala talagang pagkakataon ang lalaking ito na manalo. Sa tingin ko, hinahanap na niya ang kapahamakan. Magkakaroon siya ng napakasamang sitwasyon kapag natalo siya mamaya. Nagsimula ng mag-usap ang mga tao at hindi nila gaanong pinahalagahan si Sebastian. Ngunit, si Sebastian ay ngumiti ng may kumpiyansa. Ikaw na ba o ako? Tanong ni Sierra, tinitingnan siya. Mga babae muna. Itinuro ni Sebastian siya na mauuna. Magaling. Pagkatapos maputol ang aking bato, ikaw ay nasa ganap na kawalan ng pag-asa. Si Sierra ay puno ng kayabangan at kumpiyansa. Hintayin mo lang, matatalo ka. Masayang sinabi ni Finn. Pagkatapos, sinimulan ng punong tagaputol ang pagputol sa magaspang na bato ni Sierra. Lahat ay nakatitig na walang kislap habang inaalis ang mga panlabas na patong, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Mayroon. Bigla, isang maliwanag na puting liwanag ang sumiklab mula sa panlabas na bahagi ng bato, at mga hiyaw ng gulat ang umusbong mula sa karamihan. Anong napakaliwanag na liwanag? Ito ay isang mataas na antas na espiritual na bato, kahit papaano. Malakas na tumawa si Finn sa tuwa. Tumingin siya kay Sebastian na may kasiyahan, sinabi niya, "Bata, matatalo ka. Mas mabuting isipin mo na kung aling braso ang ibibigay mo mamaya." Tahimik si Sebastian. Kailangan niyang aminin na may talento si Sierra. Habang ang Master Sawyer ay nagputol ng isa pang patong, lalong lumakas ang liwanag. Talagang isang supreme grade na espiritual na bato ito. Nang ganap ng lumantad ang espiritual na bato, lahat ay nakaramdam ng mga alon ng enerhiya na nagmumula rito, na higit pa sa isang mataas na antas na espiritual na bato. Malinaw at maliwanag, ito ay walang iba kundi ang pinakamataas na antas ng espiritual na bato. Ang galing mo na makahanap ng Supreme Grade Spiritual Stone, MS Dolman. Mas higit pa siya sa kamangha-mangha. Isang himala talaga. Ito ang unang courtyard. Hindi ka panipaniwala na makakahanap siya ng Supreme Grade Spiritual Stone sa gitna ng tambak na walang silbing mga bato. Ang karamihan ay puno ng paghanga. Lalo na ang ilang mga lalaki, na tinitigan si Sierra na may pagmamahal sa kanilang mga mata. Bukod sa pagiging maganda, si Sierra ay napakahusay sa pagsasaka, isang elite na disipulo ng banal na lupa, at isang dalubhasa sa pagpili ng mga bato. Ang ganitong perpektong babae ay paborito ng lahat. Gayunpaman, ang mga lalaki ay itinagong lamang ang kanilang paghanga sa kanya sa kanilang mga puso. Sa katunayan, ang kanyang kasintahan ay isa sa 5 dakilang pribadong alagad ng Violette Sacred Ground. Ang pagkakaroon ng mga ideya tungkol sa kanya ay parang paghahanap ng kamatayan. Ilang minuto ang lumipas, ibinigay ng master ng tagahasa ang isang batong espiritual na kasing laki ng kamao kay Sierra. Congratulations, MS Dolman. Ang batong ito ay may bigat na halos 1 libra at 1 onsa. Ito ay isang supreme grade spiritual stone na nagkakahalaga ng 11 milyong spiritual stones. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-alok, MS Dolman, nag-aalok ako ng 12 milyong espiritual na bato para sa iyong espiritual na bato. Ibebenta mo ba ito sa akin? Akala mo ba kailangan ko ng pera? Tanong ni Sierra sa halip. Ang kahihiyan ay bumuhos sa lalaki, at siya ay umatras. Punong-puno ng kayabangan, hawak ni Sierra ang pinakamataas na antas ng espiritual na bato sa kanyang kamay at tumingin kay Sebastian. Sabi ko na sa'yo na maghihirap ka. Batang pasaway, napagpasyahan mo na ba kung aling braso ang papakawalan mong putulin ko? Sabi ni Finn na may masamang ngiti. Sa tingin ko'y masyado kang maaga magdiwang. Hindi pa napapanday ang aking magaspang na bato. Single ni Sebastian. Ang tigas ng ulo mo. Wala namang laman ang isang mesa na gawa sa walang silbing bato.
Kahit na meron, hindi ito magiging mas maganda pa kaysa sa pinakamataas na antas ng espiritual na bato ng kapatid ko, sagot ni Finn, may pang-aasar. Tama si Finn. Hintayin mo lang. Malapit ka nang magkaroon ng kapansanan. Sabi ni Leroy nang may masamang balak. Hindi na pinansin ni Sebastian si Leroy. Inutusan niya ang master ng tagahati na simulan ng putulin ang kanyang bato. Hindi inisip ng Sawyer Master na magkakaroon ng anumang bagay sa loob. Sa isang hampas, pinutol niya ang mesa ng bato sa gitna. Pagkatapos, ginawa niya ulit ito, gamit ang panggupit at pinutol ang mesa ng bato sa apat. Kabanata 1197. Nagputol pa ng ilang beses ang Sawyer Master, hinati ang batong mesa sa mahigit 100 piraso. Tumawa si Finn ng malakas. Walang-wala ka. Sigaw niya ng malakas. Natalo ka na. Humarap si Sierra kay Sebastian na may mapagmalaking mukha. Iunat mo ang braso mo, bata. Binunot ni Finn ang kanyang espada. Nang magpakita si Sebastian ng isang mapanlit na ngiti, naging seryoso ang mukha ni Finn. Bata, lahat narinig ang pastahan natin kanina. Hindi ka pwedeng umatras sa iyong salita. Malupit na sinabi ni Jack, Sir, dapat mong tanggapin ang iyong pagkatalo. Kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan kong humingi ng tulong mula sa iba. Ang mga tao ay nagnangitian, iniisip na may tapang si Sebastian na magpanggap na rebelde sa Halcyon Stone Guild. Tumawa ng mahina si Sebastian. Sinabi ko bang bawiin ko ang sinabi ko? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Iunat mo na ang braso mo. Ngumiti ng malamig si Finn at idinagdag, huwag kang mag-alala. Matalim ang espada ko. Isang swing lang at matatapos na ito at hindi masyadong masakit. Masyado kayong maaga sa pagdiriwang. Hindi ba ninyo alam na mas masaya kayo ngayon, mas malungkot kayo mamaya? Sabi ni Sebastian. Ang katotohanan ay nasa harap mo. Tumigil ka na sa paghahanap ng mga dahilan, sabi ni Finn nang walang emosyon. Si Sierra ay umungal na may masamang balak, walang silbi ang pag-aaksaya ng oras. Iunat mo na ang iyong braso. Nauubos na ang aking pasensya. Naglagay si Sebastian ng mapanlit na ngiti at sinabi sa punong tagahasa, maaari mong ipagpatuloy ang pagputol ng maliliit na piraso. Baka may himala. Pumihit ang mata ng Sawyer Master. Sir, katotohanan na natalo ka. Bakit hindi mo ito matanggap ng maayos? Wala namang saysay ang maging abala. Finn ay nagtawanan, tama siya. Napakaliit na ng mga pirasang ito. Imposible nang may kayamanan sa loob. Bukod dito, kahit na mayroon, ito ay dapat na isang supremo grade na espiritual na bato. Pero sa tingin mo ba ay posible iyon? May karapatan akong humiling na patuloy mo itong putulin. Mali ba ako? Tanong ni Sebastian sa punong tagaputol. Ikaw. Magpatuloy ka sa pagputol. Ang Sawyer Master ay malapit ng magalit, ngunit biglang inutusan siya ni Jack na magpatuloy. Kaya't muling hinawakan niya ang panggupit at pinutol pa ang maliliit na piraso ng mga bato. Sabi ni Sebastian na may pang-aasar, huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Kung sirain mo ang kayamanan sa loob, kailangan mo akong bayaran ng doble ng halaga nito. 11. Isang pagduduwal na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng Master Sawyer, ngunit sa susunod na segundo, isang sinag ng dilaw na liwanag ang biglang sumiklab nang maputol ang isang maliit na bato sa gitna. May laman sa loob. Sino ang mag-aakalang may laman talaga sa loob? Lahat ay nagulat, pero sinabi ni Finn nang walang pakialam, ano kung may laman? Liwanag lang na kulay dilaw. Siguro ay pinatigas na batong lupa lang yan sa loob. Hindi nito binabago ang katotohanan na natalo ka. Ang iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang pinatigas na batong lupa ay isa ring mahalagang bato. Sa dami, mas mahal ito kaysa sa mataas na antas ng espiritual na bato. Gayunpaman, ito ay mas mababa kumpara sa mga supreme grade na espiritual na bato. Sa kasalukuyan, ang batong ito ay kasing laki lamang ng kamao. Kahit na ang buong bagay ay pinatigas na bato, hindi maihahambing ang halaga nito sa suprema antas na espiritual na bato ni Sierra. Nagtakbuhan ang malamig na pawis ng Master Sawyer dahil muntik na niyang masira ang mahalagang bato. Kung nangyari iyon, parurusahan siya ng guild. Mabilis niyang kinuha ang maliit na bato at maingat na inalis ang panlabas na patong.
Habang tinatanggal ang mga patong, nahayag ang maputing dilaw na kristal sa loob. Ito ang Royal Yellowstone. Grabe! Hindi yan pinatigas na Earthstone, kundi ang Royal Yellowstone. Isang napakahalagang kayamanan yan at nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang libong espiritual na bato. Lahat ay nagulat. Kahit sina Sierra at Finn ay halos hindi makapaniwala. Imposible ito. Hindi niya pwedeng mapili ang Royal Yellowstone, bulong ni Finn sa hindi makapaniwalang tono. Si Sierra ay mukhang nagulat at labis na hindi makapaniwala rin. Pagharap sa kanila, sinabi ni Sebastian ng kalmado, gusto niyong pumusta, kaya dapat niyong tanggapin ang pagkatalo. Ngayon, maaari niyong tuparin ang pastahan. Kabanata 1198. Nawala ang kulay sa mukha ni Finn sa isang iglap, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Hawak na hawak niya ang braso ni Sierra, nakiusap siya, sis, kailangan mo akong iligtas. Ayokong mawalan ng braso. Tumingin si Sierra kay Sebastian sa mata at sinabi, ayon sa ating pastahan, mawawalan ako ng 100 milyong espiritual na bato, at mawawalan ng braso ang kapatid ko. Gayunpaman, ayokong makita na maputol ang kanyang braso. Magtakda ka ng presyo para dito. Hindi ko kailangan ng pera. Gawin mo lang ang napagkasunduan, sabi ni Sebastian nang walang emosyon. Huwag kang lumampas, babala ni Sierra, ang kanyang mga matay kumikislap ng malamig. Hindi nagpatinag si Sebastian. Walang silbi ang pang-aasar mo sa akin. Tuparin mo ang pastahan kaagad, o maghahanap ako ng ibang makakatulong sa iyo. Wala bang puwang para sa negosasyon? Patuloy na tanong ni Sierra. Hindi. Umiiling si Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Hindi kailanman magsisimula si Sebastian ng anumang uri ng provokasyon laban sa ibang tao. Gayunpaman, kapag siya ay na-provoke, tiyak na siya ay maghihiganti. Ganito siya karaniwang humaharap sa mga isyo. Dahil patuloy na pinaprovoke siya ni Finn at ng kanyang mga kaibigan, hindi niya sila palalagpasin ng madali. Nagulat at galit na galit, malamig na sinabi ni Finn kay Sebastian, ang magiging bayaw ko ay isa sa 5 pinakamahusay na pribadong alagad ng Violette Sacred Ground. Kung putulin mo ang aking braso, hindi kanya palalampasan. Kinuha ni Sebastian ang kanyang espada at inutusan, iunat mo ang iyong braso. Mabilis na inilagay ni Sierra si Finn sa likuran niya. Sinusubukan kita na makipagpusta ulit. Ayos lang kung gusto mo pang tumaya ulit, pero kailangan munang ayusin ang mga puntos mula noon, sagot ni Sebastian ng may katatagan. Kinuha ni Sierra ang isang card at ibinigay ito kay Sebastian. Ito ay isang spiritual card na walang spiritual imprint at may halagang 100 milyong spiritual stones sa loob. Tungkol sa pastahan ng kapatid ko, ilalagay muna namin ito sa talaan. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang supreme grade spiritual stone na ito. Sige, deal. Kahit na hindi kailangan ni Sebastian ang mga espiritual na bato, interesado siya sa supreme grade na espiritual na bato. Si Sierra ay nakahinga lamang ng maluwag nang pumayag si Sebastian. Pagkatapos, sinabi niya, sa pagkakataong ito, maglalagay ako ng 200 milyong espiritual na bato sa iyo. Kung manalo ako, ititigil na natin ang lahat ng pastahan mula noon. Isang mapaghinalang ngiti ang kumalat sa mukha ni Sebastian. Ang kapatid mo na dinilaan ang aking mga sapatos sa kanyang mga tuhod ay nagkakahalaga ng 100 milyong spiritual stones. Ibig bang sabihin nito na ang kanyang braso ay nagkakahalaga lang din ng ganoon? 100 milyong espiritual na bato ay hindi maliit na halaga. Huwag humingi ng 1 yarda kapag binigyan ka ng 1 pulgada. Sigaw ni Sierra sa galit. Talagang wala akong pakialam sa 100 milyong espiritual na bato na iyon. Pero naiisip ko na napakaganda sigurong ipanghampas ang aking espada sa braso ng kapatid mo, pangarap ni Sebastian. Nagnitngit ang mga ngipin ni Sierra sa galit. 200 milyong espiritual na bato plus isa sa mga braso ko. Dapat sapat na yon, hindi ba? Lahat ay nagulat dahil lumalaki ang pastahan. Anong silbi ng braso mo sa akin? Tanong ni Sebastian. Ano namang silbi ng braso ng kapatid ko sa'yo? Sagot ni Sierra. Paulit-ulit niya akong pinukaw, at kahit ang makita siya ay nakakainis. Tungkol sa iyo, kahit na ayaw ko rin ang makita ka, maganda ka.
Maging pampublikong kaaway ako kung sisirain kita, sagot ni Sebastian na may ngiti. Grabe, ang lakas ng loob ng lalaking ito na asarin si MS Dallman. Hindi mo ba nakikita na may maskara siya? Pag nagpalit siya ng damit, walang makakaalam kung sino siya. Tumanggo ang iba, sumasang-ayon sa pahayag na iyon. Tinutokso si Sebastian, galit na sinabi ni Sierra, gagamitin ko ang sarili ko bilang taya. Ayos na ba iyon? Sinabi mo bang ikaw ang taya? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sebastian, naguguluhan. Ang mga susunod na salita ni Sierra ay nagulat sa lahat. Sayo na ako kung mananalo ka. Nagtaka ang mga tao. Sobra na si Sierra sa paggamit sa sarili bilang pastahan. Kabanata 1199. Pati si Sebastian ay nagulat. Seryoso ka ba? Parang nagbibiro ba ako? Seryosong tanong ni Sierra. Wala na siyang maisip. Si Finn ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki, at hindi niya kayang makita itong dumadapa sa ibang tao, lalo na ang makita itong maging may kapansanan. Siyempre, may tiwala siya sa sarili niya. Swerte ni Sebastian na natalo siya kanina, o baka alam niya na ang batong mesa ay higit pa sa kung ano ang nakikita. Kung gagawa sila ng isa pang pastahan, sigurado siya ang mananalo. Kinuskos ang kanyang baba, nag-isip si Sebastian at sumagot, ikaw ay isang elite na disipulo ng Sacred Ground, kaya tiyak na malakas ka. Kahit na manalo ako, wala akong magagawa sa iyo kung ayaw mo akong pakinggan. May isang salita ako. Basta't manalo ka, magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa akin. Kumalas si Sebastian ng isang pil na kulay asol. Ito ay isang daang bahong pil. Kahit isang master sa intermediate deity realm ay hindi makakaligtas sa lasong ito. Kapag kumilos na ito, mararamdaman mong kinakagat ng mga langgam ang iyong katawan. Mas masakit pa ito kaysa kamatayan, at kailangang inumin ang lunas sa tamang oras. Inumin mo ang pil na ito kung matatalo ka. Sige. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, pumayag si Sierra dahil napakaliit ng posibilidad na matalo siya. Simulan na natin. Sabi ni Sebastian na may ngiti. Sandali. Sabik na sabi ni Sierra. Sa pagkakataong ito, hindi ka pinapayagang pumili ng mga bagay tulad ng mga batong mesa o mga batong upuan bilang mga magaspang na bato. Sige. Simulan na natin. Sa kabila ng pagpapakita ng kawalang kabahala, hinayaan ni Sebastian na siya ang pumili ng unang magaspang na bato. Sa wakas, pamilyar na siya sa mga magaspang na bato dito, maliban na lang kung makakapili si Sierra ng bato na may pinakamataas na halaga. Gayunpaman, napakababa ng posibilidad na ito. Naramdaman niya ang kayamanan sa loob ng mga magaspang na bato dahil ang kanyang mga teknik sa pagsasanay at espiritual na kapangyarihan ay mas natatangi. Sa kabilang banda, kahit na si Sierra ay isang bihasa sa pagpili ng mga bato, hindi siya palaging tumatama sa tamang bato, lalo na sa tumpak na pagtataya ng halaga ng isang magaspang na bato. Nakapili na ako. Ito na. Anunsyo ni Sierra at tinapik ang isang batong magaspang na kasing taas ng tuhod, na mukhang maliwanag at kumpiyansa. Kailangang aminin ni Sebastian na siya ay medyo may kakayahan dahil may laman ang magaspang na bato na pinili niya, ngunit hindi mataas ang halaga nito. Sis, tingnan mong mabuti. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag kang maging pabaya, paalala ni Finn sa kanya. Sinuri ko na lahat ng mga magaspang na bato dito. Hindi ako magkakamali sa pagpili ng isa ito, sabi Sierra ng mayabang. Humarap si Finn kay Sebastian. Tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras at pumili ka na ng bato. Nakapili na ako. Yung nasa ilalim ng mga paa mo, sagot ni Sebastian. Ibinaba ni Finn ang kanyang ulo at hindi mapigilan ang sarili na tumawa. May kaunti rin siyang kaalaman sa pagpili ng mga magaspang na bato. Ang magaspang na bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasing laki ng pakwan at may madilim na kulay abo, na nagpapahiwatig na ito ay isang walang silbing bato. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi dahil gusto niyang pumili si Sebastian ng isang walang silbing bato. Ang mga nanonood na tao ay umiling. Ang dalawang batong pinili ni Sebastian noon ay may mga kayamanan sa loob, at isa pa rito ay ang Royal Yellowstone. Akala nila na siya ay may kakayahan, ngunit pumili siya ng isang walang silbing bato. Mukhang swerte lang siya noong nakaraang 2 beses. Si Sierra ay nakaramdam din ng ginhawa.
Sa simula, medyo nag-aalala siya, pero dahil pinili ni Sebastian ang isang walang silbing bato, wala na siyang dapat ipag-alala. Muli, siya ang unang nagputol ng kanyang bato at siya pa mismo ang gumawa nito. Habang tinatanggal ang panlabas na bahagi, isang sinag ng puting liwanag ang sumiklab mula sa balat ng bato. May liwanag. Ang galing ni MS Dolman. Sabi ko na sa inyo na si MS Dolman ay isang dalubhasa, pero hindi kayo naniwala sa akin. Mukhang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Nakapili siya ng 2 piraso ng mamahaling bato mula sa isang bunten ng Wolbang silbi na mga hilaw na bato. Ang galing niya. Lahat ay puno ng paghanga sa kanya. Finn ay tumawa ng may kasiyahan. Bata, matatalo ka sa pagkakataong ito.